So handa na ba kayo sa mga revelasyon na naman ng self-made billionaire? Bata pa niya, nakakainggit. Okay, self-made billionaire, lumalaban ngayon sa korupsyon bilang isang kongresista sa unang distrito ng Batangas. Congressman Lean Leviste. Okay, handa na ba sila? Pero ikaw, handa ka na ba, Kong Lean, sa rest back sa politika? Sabi nila, kapag ikaw ay namuno sa pagpapalabas ng mga anomalya, imposibleng walang rest back sa'yo o ganti down the line. Yes, ma'am. Handa po ako. Ano ang sandata mo? What is your armor? Hindi ko naman po kasi plinano na pumasok sa politika. Last year po, nasa negosyo ako at dahil naisip ko na mas makakatulong ako kung pumasok ako sa politika, sinubukan ko po itong first term ko. Pero kung maraming mga galit sa akin ngayon sa politika dahil nilalabanan ko po ang mga kickbacks at may magiging backlash sa mga bunyag ko, then I think that I can leave this job anytime. You can leave the job anytime. Okay, before we go ahead with all of these revelations, ang tanong ng marami, paano naman yung napakabata ay umaman ng ganyan? Talagang medyo napapaluno kami pagka naririnig namin 300 billion. Is it dollars or pesos? Hindi naman po yan yung akin, ma'am. Oo. Yun po yung halaga ng projects na i-develop ko. Okay. Bilang isang developer, may idea ako noon na sa Nueva Ecija, malapit lang sa Maynila, pwede kang magkaroon ng solar power plant na mag-supply sa Maynila. At noon walang naniwala na ganong kalaki ang potensyal ng solar. Kaya over 6 years, nag-consolidate po kami ng mga ingredients para sa proyekto at nung biglang kinailangan ng Meralco ng supply ng renewable energy, ito po ang nagiging source ng renewable energy ng Meralco. Ayun. So, merong kwento, hindi ba? Kung paano nangyari yun. Opo, parang right time, right place po. Kasi malaki talaga ang pangangailangan na hindi nasupplyan ng renewable energy ng Meralco at ng Pilipinas. At nagkataon na yung mga mas matanda sa akin, hindi naniwala noon, kaya yung bata na lang po yung kumuha. Correct. So, kumbaga, parang naisip mo na yung pangangailangan bago nalaman ng tao na kailangan pala nila yon. Opo. Oo. So, right time, right place, a single deal with Meralco. So, hindi ba masakit sa puso na you divested, na binenta mo? Masaya naman po ako ngayon, ma'am, dahil yung kinita ko, pwede ko naman pong gamitin para sa ibang mga projects and of course, ang pagtulong sa tao. Tinatanong ko siya kanina, ano ang gagawin mo sa pera mo, Kong Lean? Ang ginagawa ko po ngayon, scholarships para sa mga estudyante sa aking distrito. At in short po, ma'am, eventually gusto ko pong i-giveaway lahat ng aking mga kinita dahil tayong mga napanganak na swerte sa buhay, meron din tayong konting guilt na dahil swerte tayo, yung mga iba, hindi naman kasing swerte sa buhay, dapat natin silang tulungan gamit ng mga nakuha natin sa ating buhay. Para kang pare. Totoo ba? Ipapamigay mo talaga ang pera mo sa iba? Alam niyo, ma'am, hindi ko nga alam bakit yung iba hindi din nila lahat ginagawa yan eh. Kasi nakakatuwa talaga pag yung pinaghirapan mo, pamigay mo, at napaka-thankful naman ang mga tao na natutulungan mo. Magdahan-dahan lang tayo, baka biglang pumila sila lahat sa opisina mo sa Kongreso. Okay, so this is just a matter of curiosity, maybe ignorance about the dynamics between a son of a politician. Okay. I imagine iba-iba ang mga relasyon ng nanay o tatay na nasa politika na at ngayon ang anak ay nasa politika rin. So, lahat ba ikinukonsulta mo kay Senadora Loren? Kadalasan po hindi dahil ang aking ina ay hindi pala away at ako po ay parang baliktad. Ay, ganon. Okay. Parang nasabi nga sa akin ni Senadora Loren yon na ninenervyos daw siya para sa'yo. Okay, so hindi ka nagtatanong. Kumbaga kahit sabihin niyang wag, gagawin mo pa rin. Marami pong mga natututunan ako sa aking ina, lalo na po tungkol sa paano nag-work yung budget process, for example, sa Kongreso at sa House, sa Senate ngayon. At syempre, marami din pong mga kilala ang aking ina na malaking tulong po sa aking mga itinutulak ngayon tulad ng pagbaba ng presyo sa mga proyekto ng DPWH. Pero as to what to do with that information, minsan iba yung direction namin kasi sabi ko sa mom ko, lalo na ngayon na
naging aware na yung taong bayan sa korupsyon sa DPWH, dapat tayo talaga mag-push na yung susunod na budget, wala ng kickback. Okay, mapupunta tayo dyan mamaya. Pero eto sinasabi sa akin ngayon na yung sweldo mo daw sa Kongreso, hindi mo kinukubra. Saan na pupunta yun? E di bubulsahin lang na naman yan. Nandun po naman yung mga cheque sa opisina sa Kongreso. Nandun yung cheque. Pero hindi lang ma'am yung sweldo ko, pati yung operating expense budget ng aking opisina. Totoo? Opo. O so lahat yun, abonado ka? Kasi ma'am, ang feeling ko, ako po ay isa sa 12 na bumoto against the 2026 budget. At gusto kong ibaba pa ang ginagastos ng gobyerno na nakikita ko hindi naman eficiente. At kaya ko po sinabi na dahil mapalad ako sa negosyo, pumasok ako sa politika at hindi ko naman po kailangan ang income mula sa trabahong ito, yan po ang nagbibigay sa akin ng independence na tumulak ng mga naiisip kong tama. At ang isa dyan ay dapat bawasan natin ang government spending at ibaba din ang buwis, lalo po ang VAT. At ang DPWH ay reportedly isang major source ng corruption din at gusto ko nga rin pong bawasan ang presyo ng mga proyekto. Pero ikaw ay pumirma bilang bahagi ng mayorya? Opo. Yes. So what do you think about Boji D as the replacement for Speaker Romualdez? I voted for Speaker D and that's why I'm in the majority. And ang palaging pinapayo po sa akin ay ang Kongreso ay collegial body. Kaya kung gusto natin aprubahan ng mayorya ang ating mga panukala, dapat natin kumbinsihin ang ating mga kapwa-miyembro ng Kongreso. At umaasa po ako na dahil tumutugon naman ang mga kongresista sa pananaw ng taong bayan, ang ating 2026 budget ay unti-unti napapabuti at magiging much better than the 2025 budget. Did you agree that Speaker Romualdez had to step down? Ako po ay bagong miyembro ng Kongreso lang, kaya lalong-lalo po in my first 2 months, nanonood at nakikinig lang po ako. At bilang isang bagong miyembro ng Kongreso, ang payo nga ay hindi dapat maging masyadong vocal muna. Kasi marami din po tayong mga natututunan tungkol sa kung paano nag-work yung sistema. Marami po akong natutunan na rin tungkol sa budget process at ang DPWH. At I can say this po, maraming mga miyembro ng Kongreso ay may mabuting mga intensyon. At hindi po lahat ng mga sinisira sa media ay mga masamang tao naman po. Ang nangyayari lang dahil tayo ay nasa isang sistema, ang feeling ng iba, hindi natin mabago ang lahat, kaya we just go with the flow. Right. Pero I believe that over time, nagkakaroon din ng more political will para sa mga changes. And to go back to the point about Congress, I believe that a lot of the need for more reforms in Congress is now becoming more apparent, and I hope that even the majority will support these greater reforms. And in my opinion, the need for change must come from within Congress and from within the majority. Kaya umaasa po ako na aking mga kapwa-miyembro ng mayorya ay papayag din sa mga itinutulak ko, kasama na rin po ang pagbaba ng presyo ng mga proyekto sa DPWH. Right. Okay. So we're going there very soon. DPWH at itong... Pero masabi ko lang, ma'am, yung only times na pumunta ako sa mga liderato ng Kongreso para sa isang request ay hindi para sa sarili kong interes o proyekto. Ang pinakiusap ko sa liderato ng Kongreso ay sana aprubahan ang pagbaba ng VAT. At ako po ay actually Vice Chairman ng Ways and Means Committee. At pagkatapos nitong mga budget hearings ng DPWH, itutulak ko po na lahat ng mga miyembro ng Kongreso ay magsabi na kung sila ay pabor o hindi pabor ng pagbaba ng VAT. Anong tingin mo? Sasagutin nila? Kung tanungin mo sila, wala naman sigurong mga maglalakas ng loob na magsasabi na ayaw nilang bumaba ang VAT. Totoo. Lalo sa mga panahon ngayon. Opo. Oo. So, pero you find yourself lobbying with them or, sitting down with groups to convince them? Well, many of the decisions in Congress are done by the senior members, and in the case of the taxation, it emanates from the Ways and Means Committee. Kaya ko po ito pinapaliwanagan dahil ako po ay naniniwala na bilang miyembro ng mayorya at member ng Ways and Means Committee, yan po ay isang halimbawa na may mas malaking
ma-accomplish natin kung makumbinsin natin ang ating mga kapwa kongresista at hindi lang dapat puro away ang initial na hakbang natin. Okay. Speaking of away, okay, ito na. Dapat bang mag-resume ang congressional investigation on the flood control projects? Ang pananaw ko po, ma'am, ay napakahirap na makakuha tayo ng results from congressional investigations for many reasons, and I believe Congress also agrees. And there's many other agencies that are better equipped, and commissions, of course, that are better equipped to do that. Pero yung focus ko ay ang pag-prevent ng korupsyon sa 2026 budget. Ayun. Okay, so, oo, kasi syempre ang sinasabi ng iba, paano iimbestigahan ng kung congressman ang kapwa niya congressman? Pero hindi lang sa kung sino yung gagawa, pero pati yung nagawa na, mahirap na habulin pa. Oo. Pero yung baka hindi na-appreciate ng publiko, ngayon, meron pang mga usapan ng mga kickbacks sa 2026. At yun yung sa tingin ko, mas madaling maiwasan. Okay. Dahil ginagawa pa lang ang budget na popondo sa mga kickbacks na yan. So itong 2026 budget, pagka na-discover ninyo kung sino yung gumawa ng mga insertions, you're willing that that particular investigation happens in Congress. Magpapatawag kayo ng kapwa nyo congressman o magpapatawag kayo ng senador? I believe that we should be transparent on who proposes the projects in the DPWH budget. And pag may transparency tayo, then natural na sasabihin nga ng tao, dapat natin revisahin ang budget. Pero sa ngayon, marami pong mga hindi nakakaalam ano yung laman ng budget. Actually, yung DPWH budget po kasi ay ganitong kakapal. At hindi po siya sinasummarize. Pero meron po akong summary dito ng magkano yung nakuha ng bawat rehiyon ayon sa work ng aking staff. At nakikita nga natin dito na yung mga malalaking rehiyon, mas maliit pa yung budget na nakukuha kaysa yung mga iilang mga maliliit na rehiyon. For example, ang nagwagi ay sino may pinakamalaking budget sa DPWH? Well, malaki pa rin yung malaking rehiyon, pero on a per population basis, may malaking budget ang, pasensya na po, Cordillera. Cordillera. Opo, pero last year naman, hindi Cordillera, Mimaropa. Kailangan ng Cordillera at ng Mimaropa ng malaking budget. Pero yung mga napopondohan ng mga proyekto ay mga proyekto na hindi naman din napapakinabangan ng mga tao. Tulad ng? Well, sa 2025, 30 billion sa Oriental Mindoro flood control. Ang mga taga Oriental Mindoro ay sabihin mo 200,000 families. That's 150,000 pesos per family. Siguro naman hindi flood control ang pangunahing pangangailangan nila sa 150,000 pesos. Pero Because hindi binabaha ang Oriental Mindoro. at may iba pang mga pangangailangan sila. Katulad ng halimbawa, housing, classrooms. Yun po yung itutulak ko sa aking distrito. Pero kung tingnan natin dito yung Region 4A, para sa lahat ng mga nakikinig na taga Calabarzon, 2,767 lang per population, or sabihin natin wala pang 10,000 pesos per family ang share sa DPWH budget ng Calabarzon. Parang nasanay na tayo na puro trilyon at milyon. Ilang milyon? Parang yun ang naiintindihan ng tao. Okay, ang 2026 DPWH budget are 600 billion pesos. At ang share ng Calabarzon ay wala pang 10%. Wala pang 50 billion sa 600 billion na yan. Pero tayo ay nagko-contribute ng almost 16% ng ating GDP at population. Kaya bilang kinatawan ng Batangas, ito yung itinutulak ko na sana magiging base sa populasyon at sa pangangailangan ng alokasyon ng budget. At muli, hindi naman po ito dahil hindi dapat bigyan ang ibang mga rehiyon. Pero ang lumalabas po, hindi ayon sa pangangailangan, ayon sa kung saan pwedeng pagkakitaan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala